Alright, magandang umaga, ay magandang araw sa ating lahat. I hope everyone will be able to watch this video recording para magkaroon sila ng knowledge, dagdagan yung kanilang information about the different presidents, the remaining presidents that we haven't yet discussed. And of course, this will be part of your final exam, kaya I encourage everyone to watch this video aside from reading the slide that I have sent to you. So we ended at the martial law. So we will continue sa mga remaining presidents about the 1987 Constitution and the different constitutions before that, agrarian reform, and iba pang mga impormasyon that you need para sa ating subject na ito. So, let's proceed sa 11th President of the Philippines, which is Maria Corazon Sumulong Cuangco, also known as Corazon Aquino or Cory Aquino. So, yung kanyang administrasyon tumagal from 1986 up until 1901. Ipinanak siya sa Tarlac taong 1933 at namatay dahil sa cardiorespiratory arrest noong 2009, recently lang, sa edad na 76 years old. So aside from the 11th President of the Philippines, siya ang pinakaunang babaeng presidente ng ating bansa. Hindi po si Gloria Macapagal Arroyo. Tandaan nyo rito nung na-Voyage Showtime. Hindi si Gloria Macapagal Arroyo ang unang babaeng presidente ng Pilipinas, kundi si Cory Aquino. Sabi nila dun sa video, reasonable daw si Gloria Aquino kasi yung snap election, parang hindi siya credible na election kung saan nanalo si Cory. Pero still, she took her oath, became the president, sat in the presidency. She lived sa Malacanang and she passed laws during her administration. So still, she is the president during that time. Next, facts about kay Cory Aquino. So, dahil namatay ang kanyang asawa taong 1983, siya ang standard bearer ng Liberal Party laban kay Marcos during the 1987 na naging 1986 snap election. Si Mrs. Cory Aquino ang siyang pumalit sa kanya, ang naging standard bearer ng Liberal Party. So, yan. Cory Aquino has no prior political experience before becoming the president. Kasi siya ay isang housewife. She was thrust into the political spotlight following the assassination of her husband. So, ayaw niya dati to sumabak sa any political activity, pero napilitan siya because of the encouragement of the Filipino people at ang kanyang mga alliances. So, namatay yung asawa niya, kaya siya yung pinilit nilang pumalit sa kanya. At, yun nga, naging malaki yung influence ng kanyang asawa sa pagkapanalo niya, not only in the snap election, but also winning the heart of the Filipinos during her administration. Madami ang sumuporta sa kanya, pero syempre marami din ang kumontra, especially yung mga kakampi o supporters ni Marcos dati. So, nasabi na kanina, she is the first Filipino female president, and not only in the Philippines but also in Asia. First female president in Asia. Aquino became the first female president in the Philippines and also in Asia, breaking barriers and inspire women in leadership roles across the region. So, dahil doon and with the other accomplishment that she had, she was featured in one of the most prestigious magazines in the world, that is the Time magazine. So tinagurian siyang the women tinagurian siyang women of the year noong 1986 dahil sa kanyang contribution sa People Power Revolution and yung pagpapatalsik daw niya sa diktator na si Marcos Sr. So, recognizing her role in leading the peaceful transition to democracy in our country.
Next, achievements. Unang-una dyan is the People Power Revolution. So, Aquino institutionalized the memory of the People Power Revolution by promoting its values of non-violent resistance and democracy. Kaya dineclare niya na ang February 25 was our one of our national holiday to commemorate this peaceful revolution. So, every 25th day of February, meron tayong holiday o wala pasok, work at school. Next, restoration of democracy. So, dahil daw kay Cory Aquino na ibalik ang demokrasya sa ating bansa na ninakaw o tinanggal daw ni Ferdinand Marcos Sr. So, Aquino became the first female president of the Philippines. Her presidency marked the restoration of democratic institutions and processes, including free election, freedom of speech, freedom of press, and civil liberties. Aside from that, economic recovery. Aquino's administration focused on economic recovery after the devastation caused by the Marcos regime. Excuse me. She reopened the economy to foreign investments and work on reducing our national debt. Kung matatandaan nyo, yung Build program ni Marcos naging borrow para masustentuhan natin yung mga kailangan nating pondo for the establishment, for the buildings that the Marcos regime has started. So, si Cory Aquino daw yung nagtuloy na bayaran yung mga naging utang natin sa ibang bansa. Aside from that, syempre hindi natin kaya kasi wala tayong pera. Kaya nakipag-negosyohan siya sa mga ibang mga bansa kung saan tayo nagkautang. Yan. Reducing our national debt by negotiating with the international creditors. Aside from that, peace talk. Siya daw ay nanguna sa pag-initiate ng peace talks with the communist groups na nabuo during the Marcos regime. Pero sabi nila, si Cory daw ay isa sa mga founding members ng Communist Party of the Philippines, o yung CPP. At siya ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng komunista dito sa bansa. Sabi nila, pero yung ideology of communism started from the Hukbalhap or the guerrilla groups na siyang inadapt lang ng CPP. Ang leader ng CPP, ng Communist Party of the Philippines, ay si Sison. Hindi ko malagip first name nan, but Sison, search yun to. Yan, nakipag-usap sa CPP at saka sa MIM o yung Mindanao Independent Movement. So, in effort to promote national unity and reconciliation. Another most renowned contribution of Cory Aquino in our country is the establishment or the creation of the 1987 Philippine Constitution and the CARP or the Comprehensive Agrarian Reform Program. So, ang 1987 Constitution, tandaan niyo, ito ang pinakamalakas, pinakamakapangyarihang batas ng ating bansa. Ito ang pinakamataas sa lahat ng batas. Dito ina-align lahat ng ipinapasang batas sa Senado, sa upper at sa lower house at sa pinipirmahan ng Pangulo. Kung hindi aligned o may violation, may section o may part sa Constitution na hindi naka-align dun sa batas na gustong ipasa, ito ay mabiveto o matatawag na unconstitutional. So, napaka-importante ng 1987 Constitution sa ating bansa dahil ito ang nangangalaga sa ating karapatan, hindi lang bilang isang Pilipino, kundi bilang isang tao. Alright. So, ang Comprehensive Agrarian Reform Program naman ay nakatuon sa pagbibigay ng mga lupain sa mga magsasaka na walang sariling lupa. So ito yung mga binibigay ng mga lupa sa mga magsasaka na matagal ng panahon na nagtatanim pero wala pa rin silang sariling mga
lupa. So, magandang programa ito ng pamahalaan upang i-promote ang ating agrikultura dahil alam naman natin na ang agrikultura ay isa sa mga contributors, big contributors ng ating ekonomiya. Pag-aaralan natin mamaya yan. So, bago yan, focus muna tayo sa 1987 Philippine Constitution. Ayan. Okay. Yan. Pag sinabi nating constitution o sa Tagalog ay saligang batas, a constitution is a set of rules that guides how a country, a state, or other political organization works. The constitution may tell what the branches of the government are, their powers, and how they work. So, it may also state the right of the citizen. So, kumbaga, ang constitution po ay ang foundation, ang guide ng ating gobyerno sa pagpapatakbo ng ating bansa. Hindi lang po 'yon. Ang constitution din ang nagtatakda kung ano-ano ang bubuo, ano-ano ang mga kwalifikasyon ng mga dapat umupo, ano-ano ang mga batas na dapat nilang ipasa, anong mga trabaho ang kailangan nilang gawin sa gobyerno. So ito yung guide ng gobyerno para patakbuhin ang ating bansa. Aside from that, yan. Sa last sentence, it may also state the rights of the citizens. Diyan nakalahad halos lahat ng mga karapatan na dapat tinatamasa ng bawat Pilipino sa ating bansa. Narito yung mga basic parts ng isang konstitusyon o saligang batas. Unang-una ay ang preamble o ang introductory statement ng isang constitution. Lahat ng constitution sa ating mundo, even the US, the Chinese, the Japanese, everyone na may constitution, nag-i-start yan sa preamble. Preamble, the introductory statement of the constitution. Diyan nasa-summarize yung content o yung nilalaman ng ating constitution. So, dapat memorize nyo yan. Kahit yan lang yung memorize nyo sa ating constitution because it states all the content of our constitution. Aside from that, we have the articles and sections. So ito yung different parts ng ating constitution. Sa Bible, kung meron tayong verses and chapter and verses, sa constitution naman meron tayong articles and section. Ang katumbas ng article sa Bible is chapter and ang katumbas ng section naman is the verses. Ganon. So, number 3, limits on state power. Ito yung tatawag nating check and balances. Tandaan nyo rin nga, group of word, checks and balances. Pag sinabi nating checks and balances, ito yung nagtatakda ng separation ng power ng tatlong branches ng government. May kanya-kanyang kapangyarihan ang legislative, judiciary, at ang executive branch. At hindi pwedeng nagkakasapawan o nagkakaroon ng mas mataas yung kapangyarihan ng isa, hindi pwede yon. Magkakapantay lang sila. Pero syempre, mas mataas ang kapangyarihan na meron sa presidente because he or she is the head of the country. Siya ang nag-oversee ng gobyerno at ng ating bansa. Kaya siya ang may hawak ng pinakamalakas na kapangyarihan sa tatlong branches. Pero dapat hindi pinapakailaman ni presidente kahit siya yung pinakamalakas. Hindi dapat niya pinapakailaman yung mga proseso na ginagawa ng legislative at ng judiciary. Nakafocus lang dapat siya sa pagpapatupad ng batas. That is the role or responsibility of the executive branch to execute the law. Kaya hawak niya ang iba't ibang mga department sa ating bansa, ang Armed Forces of the Philippines, the security agency of our country, at basta lahat ng mga executive parts ng ating bansa ay hawak ng presidente. At hindi niya dapat, ulitin ko, hindi niya dapat pinapakailaman ang dalawang separate branch ng gobyerno. Next is the number 4, guarantees the rights of the citizen. Diyan nakalahad ang tinatawag natin na Bill of Rights. Yan ang pinakasikat na part ng ating Constitution, the Bill of Rights. Diyan nakalahad yung mga karapatan ng isang tao
Most especially sa 1987 natin, sa Constitution natin ngayon, sa Bill of Rights makikita lahat ng karapatan ng isang suspect, yung kahuhuli lang na tao dahil sa tawag nito, yung mga nahuling tao. So, sa Bill of Rights, pinapakita dyan kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mga policemen o ng mga militar kapag nanguhuli sila ng mga criminal or ng mga suspect. Ayan. So, number 5, organization of government. The 3 branches of the government. Yan. Hindi, we have the organizational structure, kung anong bumubuo sa 3 branches ng government. Ulitin ko, pag executive, the president, judiciary, the chief justice, pag legislative naman, bicameral po tayo. We have the upper house and the lower house. The lower house is headed by the House Speaker and the upper house is headed by the Senate President. So, yan. So, hindi lang yung organizational structure o yung kung ano yung bumubuo sa mga branches. Binibigay din dyan kung ano yung mga qualifications na dapat meron ng isang tao para makapasok siya o makaupo siya dun sa kung anong branch ng government niya man gusto. Next, state policies and declarations. Ito yung mga roles and responsibilities, yung mga ginagawa at kailangang gawin ng mga nakaupo sa pamahalaan at kung ano ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapatakbo sa ating bansa. So, hindi lang yon. Ano yung mga dapat gawin ng gobyerno in terms of foreign relationship? Kung pakikipagkaibigan sa ibang bansa, kung paano tayo tumungo sa ibang bansa, and so on and so forth. Kasi dapat, syempre, as a part of the world, we need to abide with the international law. Pag sinabi natin international law, ito yung mga batas na nagtatakda ng kaayusan sa ating daigdig. Kailangang sumunod ng lahat ng bansang ito upang hindi sila matanggalan ng karapatan sa international world, with the World Bank, with the International Criminal Court, and so on and so forth. Kasi kung hindi sila mag-a-abide with the law, i-exempt sila dun sa mga organizations na yon. Next. Take note that the 1987 Philippine Constitution was created to replace the 1973 Constitution implemented during the martial law period under the President Ferdinand Marcos Sr. It was crafted after the 1986 People Power Revolution. So, from 1986 People Power, nabuo ang 1987 Philippine Constitution, which ended Marcos' 20-year rule and restored democracy in the Philippines, whereas its history is in simple terms. Kung titingnan natin kung ano yung mga nag-precede sa constitution natin bago ito naging 1987 Constitution. Ano yung mga constitution natin before the 1987 Constitution? Number 1. Ano to? Okay. Ito yung key features niya. Yan, nasabi naman na kanina tong mga to. Term limits, decentralization, social justice. Ayan. Kanina. Okay, ito yung content ng 1987 Constitution. Okay, so yung mga nanonood ngayon, one thing that I want you to do is that to download and install an offline 1987 Philippine Constitution. Requirement ko yan ha. You need to install an app. Kasi yung app na yun, 4 MB lang. Tingnan nyo na yung pinakamaliit na MB na pwede nyong i-download. Kasi yung iba, more than 20. Yung iba naman, adalang 4 MB. May 4 MB lang ata doon or 5 MB. Short, konti lang yung storage na ma-accumulate ng app na yan. So, you better install it. Magandang way yan to be informed, to be knowledgeable with the content of the 1987 Constitution. Malay mo, magamit mo yan to secure or to safeguard your right as a citizen. Yan. Dapat knowledgeable tayo sa content ng ating constitutions. Most especially dun sa mga parts dito sa Article 2, Article 3, 4, and 5.
Ayan, yung mga rights, diyan nakalahad yung mga rights natin as a Filipino and as a citizen, especially the Bill of Rights. Alright? Yan, start na natin. Unang Constitution, we have the Biak na Bato Constitution, the 1897. Mas madaling tandaan, current constitution natin 1987. First constitution natin 1897. Babalik-tarin mo lang yung 9 at saka 8. Pag unang konstitusyon ng Pilipinas 1897. Pag huling konstitusyon ng Pilipinas 1987. The 1897 Constitution of Biak na Bato. Yan. Napakasikat nito sa hindi lang sa licensure exam, lumalabas din ata to sa civil service exam. So, ang Biak na Bato was drafted during the Philippine Revolution against the Spain. It established the Republic of Biak na Bato under Emilio Aguinaldo's leadership. Dahil sa Biak na Bato Constitution, nabuo ang revolutionary government ni Emilio Aguinaldo. So after the Tijeros Convention, nanalo si Aguinaldo ang Magdalo sa presidential election. Tapos after that, a day after that, namatay naman o pinahuli ni Aguinaldo si Bonifacio at pinapatay together with his brother. So dahil sa pagkamatay ni Bonifacio, humina ang katipunan, which means humina din yung pwersa nila Aguinaldo kasi half-half, Magdalo at Magdiwang. So ang katipunan dati ay pinamumunuan ni Bonifacio at yung pagkawala niya, humina na rin ang katipunan. So dahil dyan, yung kabubuong gobyerno ni Aguinaldo na dapat ay binubuo ng mga katipunan ay syempre humina dahil nawala ang supremo nito. At dahil doon, pumunta o nag-retreat si Aguinaldo sa Biak na Bato. Teka lang. Ayan, ang Biak na Bato ay matatagpuan sa San Miguel, Bulacan. Ayan, sa Bulacan ginanap ang sa San Miguel, Bulacan binuo ang kauna-unahang konstitusyon ng Pilipinas, the 1897 Constitution. Ulitin ko, unang konstitusyon na 1897 Biak na Bato o Biak na Bato Constitution. So, ano yung kahalagahan ng konstitusyon na ito? Ito ang pinakaunang konstitusyon na nabuo sa Pilipinas na niimpluwensyahan ng Spain's Republican ideals. Pag sinabi natin Republican, di ba? Alam na natin yan. Representative. It declared independence from Spain and set up in revolutionary government. So, ito nga yung unang konstitusyon ng Pilipinas pero sandali lang itong na-implement kasi nga trinaydor tayo ng mga Amerikano. Diba? Sabi ko kanina, nakipagkaibigan si Aguinaldo sa mga Amerikano dahil alam niyang kalaban ng mga Amerikano ang Espanya. At gustong sakupin din ng Amerika ang Espanya. Pero niloko siya ng mga Amerikano at binili tayo ng Amerika sa Espanya ng $20 million. So, this constitution was largely symbolic and short-lived dahil ito ang nagbigay daan sa tinatawag natin na Pact of Biak na Bato. Ayan. So, nung wala na tayong pag-asa, 'di ba? Nung binenta tayo ng mga Espanyol, binenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano, bago 'yun naganap, nagkaroon tayo ng kasunduan sa mga Espanyol. Ayan, sabi ni Espanyol, para hindi na tayo magkaroon ng napakaraming mga patayan, makipagkasundo tayo sa mga kina Aguinaldo. Kaya nabuo yung Pact na Bato na yan, naganap noong December 1897. So, nagkasundo at binigyan ng Spain si Aguinaldo ng 8 million Mexican dollar. Wait lang, i-confirm ko nga muna to. 8 million ba yon?
Ayun, for 40,000 pesos, o tama, or 8 million Mexican dollar. Mexican peso pala. Ayan. So, dahil doon, ang, ang mga consequences dun sa Pact of Biak na Bato is that isusuko lahat ng mga katipunero, lahat ng mga miyembro ng Revolutionary Army, lahat ng kanilang mga armas sa Espanya. At si Aguinaldo as their leader ay ma-exile sa Hong Kong. Doon muna siya mag-stay. Habang nag-stay si Aguinaldo sa Hong Kong, doon ibinenta ni Spain si Pilipinas sa mga Amerikano. At doon naloko ng mga Amerikano si Aguinaldo. Ayan na. Dahil sa Pact of Biak na Bato, ulitin ko pag Pact of Biak na Bato, nagkasundo si Aguinaldo at ang Espanya na itigil muna, ceasefire muna ang Filipino-Spanish War. Okay, so Filipino-Spanish War upang bigyan daan ang katahimikan at upang mabawasan ang pagpatay sa ating bansa. So, ang consequences nito, binayaran si Aguinaldo ng 8 million Mexican dollar or nagkakahalaga ng 400,000 pesos upang isuko lahat ng mga armas ng mga katipunero at ma-exile si Aguinaldo sa Hong Kong. Doon sa Hong Kong naman, habang nag-i-stay si Aguinaldo doon, ay nabuo ang ating bandila. Sa Hong Kong po nabuo o natahi ni Marcela Agoncillo ang Philippine flag ng ating bansa or the Philippine flag itself. Okay. After ni Biak na Bato, we have the Malolos Constitution, the 1899 Malolos Constitution. So after 2 years, from 1897 to 1899. So nabuo ito. Dahil dito nabuo ang First Philippine Republic under Emilio Aguinaldo after the Philippines declared independence June 12, 1898. Ayan. Significance, ito ang kauna-unahang democratic constitution hindi lang sa Pilipinas kundi sa Asia. It influenced by liberal ideas from Europe and the US, established the unicameral legislative. Okay, unicameral meaning iisa lang yung ating legislative. Hindi siya nahahati sa dalawa, kundi iisang buong legislative. A Bill of Rights and a President with executive power. So, dalawa lang po ang branch ng government natin na nakatakda sa Malolos Constitution. The legislative and the executive branch. At ang legislative natin ay iisang house lang o iisang part lang. Isang buong legislative lang. Dahil din sa Malolos Constitution, naideklara ang Pilipinas as a sovereign nation o isang malayang bansa. Yan. So it was never fully implemented. Na-implement siya pero not totally due to the outbreak of the Philippine-American War in 1899. Ayan. So dito na sumikat sina General Luna, Gregorio del Pilar at iba pang mga general at mga sundalo na nakipaglaban sa mga Amerikano para sa ating kalayaan. So Malolos Constitution. 1897, Biak na Bato. 1899, Malolos Constitution. Next, the 1935 Philippine Constitution. Kung naaalala nyo, we have the Tidings-McDuffie Act and the Commonwealth of the Philippines. So, ang konstitusyon na ito ay ang siyang bumuo sa Commonwealth of the Philippines, the Commonwealth Government of the Philippines. Ayan. So, ito, ang konstitusyon na ito ay na-draft dahil sa Tidings-McDuffie Act na ipinasa ni Manuel Luis Quezon, which paved the way for the Philippine independence. So, according to the Commonwealth Act of the Philippines, binigyan tayo ng 10 transitional years, 10 years transitional government ng US bilang paghahanda sa ating kalayaan na ibibigay daw nila by July 4, 1946. So compare sa Malolos Constitution, ito ang nagbigay daan sa pagkakabuo ng dalawang
bicameral legislation, ang upper house at ang lower house. At nabigyan na din tayo ng Supreme Court. So meaning, tatlo na. We have executive kanina, legislative, the bicameral legislature, at saka Supreme Court, which is the judiciary. So dito nabuo ay yung tatlong branches ng government from 1935 Philippine Constitution or the Commonwealth of the Philippines. Tandaan nyo rito habang nagbabago ang ating gobyerno, nagbabago rin ang ating konstitusyon. Kung nagbago ang gobyerno, the type of government that we have, nagbabago rin ang ating konstitusyon. They are interconnected. Next, in 1940, na-amend ang ating constitution. Pag sinabi natin na-amend, na bago ang isang parte o isang article, isang section ng ating constitution. Yan, amendment sa ating constitution. In 1940, the constitution was amended to allow a two-term presidency and also created a vice president. So, dalawang termino ang binigay sa ating mga presidente. Yun yung tinatawag ko noong lesson natin na 4-year term. Ay 4 years per term na ginamit ni Marcos noon, 'di ba? First term, second term. So in each term may 4 years sila. Compare now na iisang term lang yung binibigay sa presidente at yung isang term nila ay tumatagal ng 6 na taon. Okay. So dahil sa 1935, nagkaroon din tayo ng Vice President. Next. Ulitin natin 1897, biyak na bato Constitution. 1899, Malolos Constitution. 1935, the Philippine, 1935, Philippine Commonwealth. Philippine Commonwealth. Next. 1943 Philippine Constitution. Ito na. It was established during Jose Pasiano Laurel's administration. It was drafted during the Japanese occupation of the Philippines in World War II. So from matatandaan nyo, from the First Republic, First Commonwealth Government, Second Republic, dito nabuo yung 1943 Philippine Constitution ni Jose Laurel. So ito yung tinatawag nilang the puppet government. Ito, pinoclaim yung independence natin, pero syempre walang legitimacy kasi hawak tayo ng mga Hapon. Ayan. Pero tumagal lang ito nung 1945 nung natalo na ang mga Hapones. So, karamihan sa mga narito sa Constitution ay pabor sa mga Hapon kasi binantayan ng mga Hapon yung pagkakabuo ng Constitution na ito. Ayan. So, nakatuon lang ito sa hindi lang sa interes ng Pilipino, pati na rin sa interes ng mga mananakop na Hapon. Next, the 1973 Philippine Constitution na nabuo during the regime of or administration of Ferdinand Marcos Sr. This constitution replaced the 1935 constitution amidst growing political unrest o yung pagkakagulo nila during the Marcos administration. So ito yung nagbigay daan upang palitan ang presidential type of government to parliamentary. Pag sinabi nating parliamentary, ang leader ng government ay ang Prime Minister. At, Prime Minister or the President. So, magkapantay or same lang. Si Marcos noon, he is the Prime Minister and also the President of the Philippines. So, pag sinabi natin parliamentary kasi, may dalawang leader tayo, the President and the Prime Minister. Ang President po siya ang head of the state, habang ang Prime Minister naman siya ang head of the government. Siya ang namamahala sa lahat ng mga prosesong ginagawa ng gobyerno. Habang ang President naman, parang siya lang yung model of leadership. Siya ang head of the state. Siya ang kinikilalang namumuno sa ating bansa. Yan. So, granted Marcos significant power. Naka-play pa rin ba? Tama. Granted Marcos significant powers, especially during the martial law, focus on reforms but widely criticized for consolidating Marcos authoritarian rule. Ayan. So, dahil dito,
nagkaroon siya ng unlimited power. Kaya siya tinawag na dictator. So, outcome na nabuwag o naalis itong constitution na ito dahil sa People Power Revolution na naganap ng 1986. Ayan, so gumawa sila ng bagong konstitusyon at tinawag na ito na 1987 Constitution, ang ating konstitusyon sa kasalukuyan. So, i-summarize natin. 1897, biyak na bato constitution. Revolutionary ideals, pero short-lived governance lang. The Malolos Constitution, nabuo noong 1899, Philippine Democratic Constitution in Asia. Ayan, so nawala ito dahil dumating ang mga Amerikano at nabuo ang Commonwealth dahil sa 1935 Constitution. At tapos dumating naman ang mga Hapon kaya nabuo ang bagong konstitusyon, the 1943 Constitution or the puppet government. Now, consolidated power na nagkaroon ng martial law kaya nabuo ang 1973 Constitution. At dahil nagkaroon ng People Power Revolution, nabuo ang 1987 Constitution. So yung mga constitution na ito, it reflects the Philippine struggle for independence and good governance and democracy across different historical periods. Sana matandaan nyo, dito is 6 different constitutions that we have. This will have a great part in your final exam. So you need to memorize, understand, analyze each constitution. Ayan. Malay nyo, kuhanak tumanin, nalipatak pa dinagan. Next, Agrarian Reform Law. So, itong dalawang to, the 1987 and the Agrarian Reform Law ay dalawa sa ginawang mga proyekto o accomplishment contribution ni Pangulong Corazon Aquino. So, tinitignan lang natin yung mga history at kung ano yung bumubuo sa mga batas na ito. Ikalawa is the Agrarian Reform Law. Tingnan natin yung history at content. So, bago yan, ano muna ang agrarian reform? Pag sinabi natin agrarian reform, it is a program or policy that aims to give farmers better access to land and improve their life. Ulitin ko, give farmers better access to land. Sabi natin kanina, agrarian reform, pagbibigay natin ng lupa sa mga magsasaka na walang sariling mga lupain. So, agrarian means anything related to farms, farming, or land use for agriculture. While reform means making changes to improve something. So, pag sinagsama, agrarian reform means changing the way farmland is owned, used, or managed to help farmers, especially those who don't own the land they work on. It's about giving them a fair chance to own land and have better opportunities to grow crops and earn a living. Kasi nga, di ba, ang hirap pag nagtatanim ka tapos wala kang sariling lupain o wala kang sariling lupa na pinagtatamnan. Kasi ang liit-liit na nga ng kikitain mo, mahahati pa dahil sa renta na binabayad mo dun sa mga landowners. So, naisipan ng gobyerno na bigyan ng pagkakaginhawaan yung mga farmers natin, given that our agriculture is one of the most contributing sector of our economy. Kung walang agrikultura, wala tayong makakain. Kung walang agrikultura, walang mga Pilipino. So this is a very important sector of our country. Kung walang agrikultura, import lang tayo ng import ng mga agricultural products. Maapektuhan syempre ang ating ekonomiya. Next. Ayan. So, ito yung pinasa ni Corazon Aquino, ang Comprehensive Agrarian Reform Program or the Comprehensive or the CARP. Ayan. Introduced by Corazon Aquino in 1988. Was a government program aimed at giving farmers ownership of the land they work on. So, kung saan sila nagtatanim, yun yung naibibigay sa kanila. Pero sa paanong paraan? Di sa kanila yun, hindi ba? So what CARP does,
It aimed to distribute large agricultural lands like farms and estate to tenant farmers. Pag sinabi nating tenant, yung mga nagre-renta lang ng taniman o yung mga walang sariling lupain who didn't own the land. The goal was to reduce inequality and help farmers improve their lives by becoming landowners. Ayan. Bakit importante? Many farmers work on land owned by wealthy families and had to pay rent or give a large share of their harvest. Diba? Ang daming ganyan, ang daming mga politiko na may mga naglalakihang hektar-hektaryang mga lupain tapos pinaparenta sa mga mahihirap na magsasaka. So, napag-isip-isip ng gobyerno na why not give this land sa ating mga farmers kasi mas kailangan nila yon, hindi kayong mga wealthy people. CARP sought to give farmers their own land so they could earn more and escape poverty. Syempre, pang-ay-ayo tayo mo ito yung farmers yan kasi as of the moment or these few years na nakaraan, kung si statistic natin, halos walang gustong o iilan lang yung mga kabataan o estudyante na gustong mag-take ng agricultural courses at gustong magtrabaho sa pagsasaka at pangingisda. Kung mawawalan tayo ng mga magsasaka, ng mga taong magtatrabaho sa taniman, maapektuhan ang ating agrikultura. So, ayan. So, bigyan natin yung mga pamilya ng mga Pilipino ng lupain na sarili nila at pwede nilang pagtamnan. Yan. How it worked, the government would buy land from big landowners and give it to farmers, often with payments spread over time. So it focused on rice, in corn, and other major crops, but included non-agricultural lands as well. Ayan. So, nakafocus sila sa rice and corn. Siyempre, hindi pwedeng ipamigay sa mga farmers nang hindi binabayaran yung mga landowners. Kailangan natin bayaran. May compensation na binibigay sa mga landowners. Ayan. Pero yung challenge, siyempre, ayaw ibigay ng mga landowners o landlords. Why? Ito ay isa sa pinakamalaking source ng kanilang wealth or ng kanilang income, yung pagpaparenta ng sakahan. So, kung wala ito, syempre, mababawasan yung kanilang yaman. Implementation was slow and incomplete, with many farmers still waiting for land or facing legal battles. Nahihirapan ang gobyerno na bumili ng mga lupain kasi ang daming demands ng mga landowners. Gusto nila may parte pa rin sila. Gusto nila ganitong part lang ng kanilang lupain yung ibibigay kasi yung iba paparentahan pa rin o gagawan daw nila ng resorts, ng mga establishment, commercial establishments for their businesses and whatsoever. Isang problema dito sa Pilipinas, madami ng mga lupain na kino-convert sa commercial lands. Imbis na gawing agricultural, ginagawa ng commercial land. Kasi nga, mas kumikita sila sa commercial land kaysa sa agricultural lands. Yan. Baka nyo makakatan napaspas, you can always revisit this video recordings para maintindihan ninyo kasi 43 minutes na tayo and medyo nakakalahati na pero mayroon pang ibang mga presidente. Remember that. Now, Philippine agriculture. Agrarian reform involves redistributing agricultural land and providing programs to empower farmers and reduce rural poverty. So, nakafocus sila sa mga probinsya. Pag sinabi nating rural, provincial, lalawigan. Pag urban, cities, developed parts of the country. Urbanized meaning modernized o yung mga developed parts of the Philippines. Pag rural naman, yung mga provinces. Tandaan na nyo rito, kayo malito. Philippines as an agricultural country. Alam natin na ang Pilipinas ay isa sa pinaka-contributor ng ating ekonomiya ay ang agrikultura. At noon, tinatawag na backbone of the Philippine economy ang agriculture. Pero ngayon, hindi na.
traditional na ang agricultural. So, agriculture is the traditional backbone of the Philippines because the modern backbone of the Philippines is the industry. Yan, yung industries natin, the services, the manufacturing, BPO, business outsourcing processes, yung mga call center agents natin, and whatsoever, sila yung nagbibigay ng malaking porsyento ng ating ekonomiya. So, syempre, kabilang pa rin ang agriculture sa three main sectors of the Philippine economy. So, yan, services, industry, agriculture. Yan yung tatlong sektor ng ating agrikultura na big contributor sa pagpapalago ng ating agrikultura. Services, yung mga nagtatrabaho sa McDo, fast foods, BPOs, whatsoever. Industry, production ng mga materyales, mining, dyan papasok yung mga yan, yung mga minerals, paggawa ng ginto, and agriculture. Pag agriculture, hindi lang pagtatanim. We also include here fishing, aquamarine, tawag nito? Urban planting, everything na connected sa farming and fishing. Lahat yan. Yung fish ponds, ayan, agriculture lahat yan. Diyan sa Paypayad, hindi Paypayad yun eh. Patpata, yung shrimp farm nila dyan, that is still agriculture. Yung pagpapalaki ng mga baboy, ng mga manok, sheep, cows, agriculture lahat yan. So, yan. In short, agriculture, yan yung source ng ating pagkain. Next, more than half of the Philippines population ay naninirahan sa rural areas. 113 million people ang naninirahan sa mga rural o mga probinsya. 36% dito ay mga mahihirap at nakadepende sa mga agricultural works. Pagtatanim, pangingisda, paggugubat, pagsasaka, pag-aalaga ng mga domestic animals. Yan. So, yun yung mga income nila. So, imagine that, 36% sa mga rural areas natin ay mahihirap. In 2023, agriculture contributed 8.6% of the Philippine Gross Domestic Product or GDP. Ayan. Pag sinabi natin GDP, ito yung kita ng bansa. Okay? May tinatawag din na yung GNP. Ayan. Huwag tayong malilito doon. GDP, GNP. Pag sinabi natin GDP, Gross Domestic Product. Pag GNP, Gross National Product o Gross National Income. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Pag Gross National Product, gawa ng mga Pilipino. Pag Gross Domestic Product, gawa dito sa Pilipinas. Taanan nyo right ha? Gross Domestic Product, Gross National Product. Pag Gross Domestic Product, gawa dito sa Pilipinas. Meaning, kahit hindi ka Pilipino, pero pag ginawa mo yung produkto mo dito sa Pilipinas, kasama yon sa GDP. Pag GNP naman, pag Pilipino ka, gawa ng mga Pilipino. So, kahit nasaan ka sa mundo, basta may ginawa kang produkto, yon ay masasama sa ating GNP. Gawa ng mga Pilipino, gawang Pilipino o gawa ng Pilipino, at GDP, gawa dito sa Pilipinas. Tandaan na nyo. The agriculture sector also employs around 25% of the country's labor force. So, sa ating labor force or employment rate, 25% doon ay nagtratrabaho sa agricultural lands, most especially sa mga rural areas. The agriculture sector growth in 2023 was driven by higher poultry. Ito na, yung pagpapalaki ng mga domestic animals like pig, chicken, itik, cows, goat, and livestock production.
Yan, may increased fruit harvest and record rice output. The Philippines' top agricultural export in 2023 was edible fruits and nuts, which counted for 1.95 billion. Ganyan kalaki yung kinita ng bansa in the agriculture, or 2.7% of total export. Ayan. So yung three main sectors ng ating ekonomiya, tingnan natin. So ang may dun sa tatlo, yung pinakamababa is the agriculture, which contributes 9.55% of our GDP. Now, sinundan ito ng industry by 29.23%. Ang pinakamalaki naman is our services, which has 61.22% ng ating GDP. This is 2022 pa. So the Philippines is the global leader in business process outsourcing, or BPO, yung mga call center. Madami tayong call center here, which include voice functions like finances, human resources, transcription, and administrative services. Next. Okay, dwindling Filipino farmers. Pag sinabi natin dwindling, madami na ang may ayaw sa farming. Mga youth, Filipino youth natin, wala silang interest na maging magsasaka dahil gusto nilang yumaman, dahil alam nila na hindi daw sila yayaman sa agrikultura. Kaya pinipili nila yung mga courses o yung mga trabaho na tinatawag natin na blue collar. Tama ba? Blue collar. Pag sinabi natin blue collar jobs. Ayan, typically involve manual. So white collar. So yung mga white collar jobs like being a doctor, a teacher, a nurse, midwife, soldiers, police, computer science, ayan, politician. So lahat gusto nila maging mga white collar workers. Ayaw na nila ng mga manual works, ng blue collar jobs like being a farmer. Kasi nga hindi daw sila yayaman doon. So sabi ng dating Agricultural Secretary na si William Dar, na nagbabala noong 2021 na kung wala tayong gagawin sa mga Pilipino na nag-aayaw o ayaw pumasok sa farming industry, ang Pilipinas daw ay makakaharap ng critical shortage of farmers in just 12 years. So 2021 yan. 2022, 23, 24, ayun, 2025 na tayo. So 4 years ago. So 8 years na lang, mawawalan daw tayo ng mga farmers. Totoo naman yan. Kasi kung walang mga farmers, may threaten nito yung food supply natin. Mawawalan tayo ng kakayahan na pakainin yung lumalaki o lumulobo nating populasyon. As of the moment, ilan na ang populasyon ng Pilipinas? 2024 Philippine population. As of the moment, meron na po tayong around 119 million population or Filipinos within the Philippines and outside the Philippines. 119 million. Ayan. So, challenges of farming. Syempre, number 1, environmental challenges. Farmers are the most vulnerable, sector or workers sa epekto ng environmental disasters or environment issues and challenges. So, sa paanong paraan, syempre yung kadalasang pagbisita sa atin ng mga bagyo ay may malaking epekto sa ating agrikultura, hindi lang sa pagtatanim, pati na rin sa fishing or sa aquatic works. Yan. Syempre hindi sila makakapaglayag kung mataas yung alon. Napakadelikado nun. Kaya kung may mataas na alon dyan, kahit wala pang bagyo, nire-recommend na ng Pag-asa na wag magpalaot yung mga
fishermans natin. So, wala silang makikitain, wala silang kakainin, walang makakontribute sa ating ekonomiya. And syempre, yung mga farmers natin. Kaya, pangaasiyo everyone, do not wish na magkaroon ng malakas na bagyo kung may darating na bagyo or lumakas yung bagyo para lang hindi kayo makapasok o i-suspend ni Governor Jerry Singson yung work at yung school days natin kasi hindi lang yung mga workers natin yung naapektuhan, most especially yung mga farmers natin kasi nawawalan sila ng kikitain. At syempre wala silang mga makakain, wala silang source of income kung masisira yung kanilang mga pananim. Imagine that, inutang nila yung pinambili nila ng seedlings, ng mga pasweldo nila sa trabahador nila, at saka after one day lang, dumaan lang yung bagyo, nasira lahat ng pinagpaguran nila ng ilang buwan dahil lang sa pagdaan ng bagyong yon. So yung utang nila, uutang na naman sila, may darating na naman na bagyo, uutang na naman sila para sa pananim nila, may darating na naman na bagyo. So kung darating yung oras na may kikitain na sila, hindi yun mapupunta sa bulsa nila, mapupunta yun sa bulsa nung pinag-utangan nila. So be sensitive, be sympathetic and empathetic with our farmers kasi ayun, yun yung main source of income nila. At wag tayong maging selfish na iniisip lang natin na wag pumasok. And we wish na yon lumakas yung mga bagyo just to be suspended yung mga klase natin. Now, lower income, low yields, poor quality produce, post-harvest losses contributed to low farm incomes. Pag sinabi natin post-harvest losses, ang dami-dami kasing mga nasisira sa transportation, ayan, sa pag-iimbak, ayan, lalo na yung mga gulay. Yung ibang mga gulay, short-lived lang, hindi masyadong tumatagal, kailangang agad ibenta. So, yung mga ganong gulay, yun yung iniiwasan ng mga farmers natin. Mas gusto nila yung mga tumatagal, yung mga matagal masira, like mga potatoes, carrots, sibuyas, bawang, and so on. Poor infrastructure. Yan. Nahihirapan din tayo sa pag-transport kasi alam natin yung mga farmlands natin nasa rural areas pa yan. Tapos kung ipupunta dito sa urban, dito sa cities, kailangan ng transportation. So aside from poor roads at transportation facilities, problema nila yung bayad dun sa transportation. Lalo na kung wala silang sariling sasakyan o truck. Lack of farm labor. So sabi ko nga kanina, 'di ba? Kokonti nilang yung gustong magtrabaho sa mga agricultural lands. So nababawasan yung mga may gusto o interesado na tumulong sa pagsasaka. Ayan. So, meaning, yung mga farmers natin napipilitan na magbayad ng malaki sa mga iilang tao kasi nga, konti yung may gusto o nagvo-volunteer na magtrabaho dun sa farm. Kasi nahihirapan daw sila. Next. Mahirap naman talaga. Kayod ng kayod, di ba? Magtanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. That is true. So, patience and diligence ang kailangan natin sa farming. Next. Ayan. Tapos na pala. So, that is 1987 Constitution, the history and the content, and the Agrarian Reform Law or the Agrarian Reform Program of the government. After this video, I will send the different agricultural or agrarian reform laws na ipinasa ni Magsaysay, from Magsaysay up to kay Duterte. Kasi ngayon, si Junior, Ferdinand Marcos Jr., inadapt niya lang ata yung kay Duterte. So, I will try to research about those different agrarian reforms kasi hindi lang sila nakafocus sa land redistribution but also providing incentives, support sa mga farmers natin, pagbibigay ng libreng seedlings, ng patubig, fertilizers, yan. So, madami ang programa na ibinibigay or
ibinibigay ng gobyerno sa mga farmers natin just to promote farming sa ating bansa. So next, the 12th President of the Philippines, we have here Fidel Valdez Ramos from 1992 up to 1998. Siya ay ipinanak sa Pangasinan taong 1928 at namatay kamakailan lang last 2022 sa edad na 94 dahil sa komplikasyon sa COVID-19. Namatay siya dahil sa COVID-19. Siya ay kilala bilang Steady Eddie. Sinabing steady kasi nga kahit nakaharap na siya sa isang kaguluhan, napapanatili niya pa rin yung steady o yung kalmado niyang postura. Steady Eddie. Siyempre, paano hindi magiging kalmado dahil siya ang natatangi. Siya ang pinakauna at natatanging 5-star general na naging presidente. At di ko alam kung totoo ito, siya daw ang kauna-unahan o only 5-star general sa ating bansa. Kindly research on that. Yan. Aside from that, he is also known as the father of Philippine Reform. Dahil sa kanyang panunungkulan, hinahanda na ang Pilipinas sa paparating na 21st century o the Philippine 2000. Yan ang pinakaunang achievement ni Fidel V. Ramos, ang Philippines 2000 vision. So Ramos promoted a bold economic reform agendas called the Philippines 2000, aiming to make make the country a globally competitive nation. Pag sinabi natin globally competitive, nakakasabay tayo sa ekonomiya, politika, social, and all facet of societies sa ibang mga bansa. So nakakasabay tayo dun sa ginagawa ng mga ibang bansa in terms of growth and development. So aside from the Philippines 2000, kilala din siya sa pagpapanatili ng katahimikan sa bansa. He pursued peace and unity among the nation's diverse groups. Especially sa problema natin sa communist threat sa Mindanao. We have the Moro National Liberation Front or the MNLF. Na-sign ang 1996 Final Peace Agreement na naglalayong itaguyod ang katahimikan sa Mindanao at bigyan daan ang ceasefire, ending decades of armed conflict sa kapuluan ng Mindanao. Ayan. Dahil sa kay Fidel Ramos, nagkaroon ng kaunting katahimikan sa Mindanao. Ayan. Dahil din sa kanya, muling ibinalik ang batas na nagpapanukala ng death penalty. So, medyo kinatakutan noon ng mga kriminal ang paggawa ng krimen dahil naibalik ang death penalty. Ito ay tumagal up until kay Erap Estrada. Dun lang nabuwag kay Gloria Macapagal Arroyo. Now, infrastructure development. So, basahin natin. Spread-headed projects to modernize infrastructure including roads, bridges, ports, and telecommunication. Launch programs to promote rural electrification and irrigation for agricultural development. Next. 13th President of the Philippines. Diba? 13th. Medyo minalas si Erap Estrada kasi siya ang natatanging presidente na na-impeach sa ating bansa o na patalsik sa pwesto dahil sa impeachment procedures or proceedings. So Joseph Erap Ejercito Estrada. Ang kanyang birth name is Jose Marcelo Ejercito. So, inadapt niya yung Joseph Erap Ejercito Estrada dahil sa screen name niya ito at to honor his mother's family name. Ayan, so ang apelyido ng kanyang tatay is Ejercito. Yung Estrada ay sa mother niya. Ayan. So, ipinanak siya 1937 sa Tondo, Maynila at kilala siya bilang si Erap.
at sa kanyang tagline during his campaign na ERAP para sa mahirap. Kung titingnan nyo yung ERAP, binaliktad lang ito ng salitang pare. O, di ba? ERAP, pare. Filipinos lang for buddy or friend. Spelled backward. It reflects his image as a man of the masses. So, before entering politics, naging kilalang aktor si Erap Estrada na 100 Filipino films yung kanyang pinagbidahan. His rugged and heroic roles earned him the nickname as the Hari ng Pelikula. So bago si Fernando Poe Jr., siya muna yung naging hari ng pelikula o the King of Philippine Movies, Erap Estrada. Next, achievements. So from his tagline, ERAP para sa mahirap, nabuo ang lingap para sa mahihirap or the care for the poor. So Estrada's administration focused on alleviating, pag elevating pinapataas alleviating poverty, which has central to his campaign and presidency. Lingap para sa mahirap or care for the poor implemented programs such as pre-medical services, housing for the poor, and subsidized rice distribution. Housing projects niya, nag-launch siya ng mga naglalakihang housing programs, pamimigay ng mga bahay, including the construction of relocation sites for informal settlers. Yung mga squatter areas, dati yung mga walang sariling mga bahay, pinalipat nila dun sa mga relocation sites, parang mga kamelya, same yung mga itsura ng mga bahay nila, pero parang iisang subdivision. Ayun. Peace and security. Parang kay Duterte, nagkaroon siya ng all-out war sa Mindanao. He launched an all-out war against the Moro Islamic Liberation Front or MILF. Nagkaroon lang ng peace treaty between Fidel Ramos and the MILF, pero during Erap Estrada's administration, ayan, nagkaroon ng all-out war or hindi nasunod yung kasunduan at nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga Pilipino. Ayan. Next. Panoorin nyo na lang ito. So, sinend ko naman yung link sa inyo sa GC. Kindly please open those one and watch this short videos lang to. Around 2 to 3 minutes lang per videos per president. So, try to watch. Time na i-google yung TikTok, agboy TikTok, scroll Facebook. It's just 2 to 3 minutes na pagpapanood nyo dito sa mga historical videos na ito. So very informative, very informative, useful informations po. President Joe
The 14th President of the Philippines, Maria Gloria Macaraeg Macapagal. By the way, hindi ko nasabi yung mga issues ni Erap Estrada kasi I believe you have already written it sa inyong assignments. Kindly look, nagradean ko na yan, scorean ko na record ko na. Nandyan, sinulat ninyo. Kung kulang-kulang yung sinulat nyo, then it's your disadvantage. Kung marami naman kayong sinulat, then it's your advantage na makita yung mga informations na hindi ko nasabi during my presentation. So, just to say a few, ang mga naging nangungunang mga issues about kay Erap is the wetting issue niya, corruption, graft and corruption, yung nepotism, pag bibigay ng mga posisyon dun sa mga barkada, yung mga kumpare, na sumikat yung kumpare na term kasi sabi nga dun sa speech niya walang kumpa-kumpare, pero dun sa allegations about him, puro kumpare niya daw yung mga kasama niya sa cabinet members niya and so on. Ayan. By the way, kay Fidel Ramos kanina, balikan lang natin, sorry. Kay Fidel Ramos noon, naging kalaban niya sa eleksyon dati si Miriam Defensor Santiago. Pero madaming sumuporta kay Miriam Defensor, kaso natalo siya ni Fidel Ramos dahil siguro ang backup ni Fidel Ramos dati is si Cory Aquino, Corazon Aquino. And we all know na mas sikat si Cory Aquino kaysa kay Miriam Defensor Santiago. So yan yung dahilan kung bakit natalo sa eleksyon si Miriam Defensor Santiago. Kaya sayang, the president we never had. Tama ba? The one that got away. Parang totga natin si Mrs. Miriam Defensor Santiago. Next. Maria Gloria Macaraeg Macapagal Arroyo, also known as GMA or President GMA. Ang kanyang administrasyon ay nagsimula noong 2001 at natapos noong 2010. Siya ay ipinanganak sa San Juan, Rizal sa taong 1947. Siya ay kilala bilang the strong woman of Asia and the economist. Tinatawag din siya as the Iron Lady of the Asia. Pero alam natin that the true Iron Lady of the Philippines and Asia is Miriam Defensor. Yan. The Economist. Fun fact about kay Gloria Macapagal Arroyo. Si Gloria ay naging teacher ng dati nating Pangulo na si Benigno Simeon Coangco Noynoy Aquino III. So si Noynoy naging teacher niya sa economic class si Mrs. Macapagal Arroyo. Yan. Di ko alam kung saang school pero naging teacher niya si Gloria. So siya ay anak ng dating presidenteng si President Diosdado Macapagal. At pinalitan niya si Erap sa kanyang unang termino. Pinalitan niya si Erap nung siya ay na-impeach at naipakulong dahil sa corruption. Ayan, so siya ang vice president dati ni Erap at nailuklok dahil sa People Power Revolution Part 2. The Part 2 na sa movie, The People Power Revolution. So dahil doon, naging presidente si Gloria and tumakbo ulit siya sa ikalawang pagkakataon kahit tinatakda sa 1987 Constitution na bawal. Pero pwede kung in cases na katulad niya, pwede ka ulit tumakbo bilang isang pangulo kung vice president ka dati at naging presidente ka na. Ang bawal is that dati kang presidente at tatakbo ka ulit bilang isang presidente. So bawal ang dalawang termino. Pero sa case niya, pinalitan niya lang si Erap bilang isang presidente kasi nga siya ang vice president. So okay lang ipagpatuloy niya yung kanyang administrasyon at tumakbo ulit siya para maging isang presidente. So during the 2001 election, nakalaban niya si FPJ, Fernando Poe Jr., isang sikat din na aktor na katulad ni Erap Estrada. Sabi nila na nadaya daw ang
Ay, no, 2001. 2004. 2001 nag-start yung administrasyon niya nung pinalitan niya si Erap. Then, 3 years after, nagkaroon ng 2004 presidential election kung saan siya tumakbo at nakalaban niya si FPJ. Sabi nila, dinaya daw ang eleksyon. Clear daw na nanalo si FPJ from Luzon up to Mindanao. Pero dahil sa skandal na nagkaroon na kinabilangan ni Gloria Macapagal, yung tinatawag natin Hello Garci scandal, nabaliktad yung resulta ng botohan at ang naideklarang nanalo ay si Gloria Macapagal Arroyo. Ayan, si FPJ po ang tatay ni Grace po, kung hindi nyo alam. Basta mamuritan. Next, achievements. Oversaw steady economic growth with significant GDP increases. Ang pinagpokusan ni Miss Gloria Macapagal Arroyo ay ang ekonomiya ng bansa. As we all know, she is the economist at dati siyang instructor o teacher ng economic class. Ayan, so most probably nag-focus siya sa economy ng ating bansa. At dahil din kay Gloria Macapagal, nabuo ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o tinatawag natin na 4Ps. Ayan. So ang 4Ps po, it aims to aid the poor families of the Philippines. Ayan, yung mga miyembro ng 4Ps dito, ayan, yung nakakatanggap ng I don't know, 4,000 or 6,000 monthly. Ayan. So, strengthened infrastructure and IT development, introducing more ICT-based services, advocated for overseas Filipino workers, boosting remittances program. Issues and trivias. So, accused of electoral fraud, yung Hello Garci scandal, may tinawagan daw siya na COMELEC official dun sa Mindanao. Sinabi niya daw doon na mag-cheat or alisin yung mga boto ni FPJ sa Mindanao at palitan ng kanyang pangalan. So doon na-overturn yung resulta ng botohan sa Mindanao. Napakalaking porsyento ng boto ang manggagaling sa Mindanao. Next, aside from that, misuse of public funds, graft, and corruption. Dahil din sa kanya, sumikat si Antonio Trillanes. Dahil during her time, nagkaroon ng tinatawag natin na kudita o yung pag-aalsa, parang mutiny din to. Nag-alsa ang grupo nila Trillanes sa administrasyon ni Gloria kasi naniniwala sila na may katiwalian daw sa militar during her administration. Doon, mayroon silang hinostage or merong hotel doon sa Maynila na kanilang hinawakan ng ilang araw at pinasok sila ng mga SWAT at iba pang mga military at police personnel na puwersahan silang pinaalis doon sa hotel na yon. Dahil doon nakulong si Trillanes ng ilang taon. Ayan. Trivia about kay Macapagal Arroyo. Siya ang kauna-unang presidente na nagkaroon ng doctorate degree sa economics. Siya ang kauna-unang presidente sa Pilipinas na nagkaroon ng doctorate degree sa economics. Kasi yung iba, lawyers. Isa siyang dating teacher sa economics. Known for wearing traditional barot saya in international events. And siya ang ikalawang babaeng presidente ng Pilipinas after Corazon Aquino. Next. Yan, panoorin nyo to later ay
after nitong video. Next, we have the 15th President of the Philippines. We have Benigno Simeon Cojuangco Aquino III. Ang kanyang panunungkulan ay nagsimula noong 2010 at natapos noong 2016. Ipinanganak siya sa Maynila taong 1960 at namatay noong 2001 lang, 2021 dahil sa komplikasyon sa diabetes sa edad na 61 years old. Ayan. Siya ay kilala bilang si Noynoy at Pinoy. Trivia about him, siya ang natatanging presidente na hindi nagkaroon ng asawa at ng anak. Lahat ng presidente natin ay may anak at may asawa. Siya lang ang hindi pinalad na magkaroon ng life partner. At dating estudyante ni GMA sa economics. Achievements, anti-corruption, isa sa tagline ni Benigno Aquino ay ang daang matuwid o straight path. Yung Aquino's platform emphasized transparency, accountability, and anti-corruption. High profile cases included the impeachment of Chief Justice. Pag sinabi natin Chief Justice, leader ng judiciary. So, na-impeach ang Chief Justice natin noon na si Renato Corona at legal action against corruption government officials. Strengthened institutions like the Commission on Audit o yung COA and Office of the Ombudsman to combat corruption effectively. So, ang Commission on Audit po, sila ang nag-oversee, tumitingin ng financial processes ng ating gobyerno. Sa kanila, dumadaan lahat ng financial expenses, income ng ating gobyerno. Habang ang ombudsman naman, sila ang tinatawag natin na tanod ng bayan. Sila ang tumitingin sa korupsyon at katiwalian sa ating gobyerno. Tanod ng bayan, Office of the Ombudsman. Diyan, nagfa-file ng corruption, graft and corruption case, slander, at iba pang mga klase ng corruption cases against government officials. Ayan, Office of the Ombudsman. Sa panunungkulan din ni Benigno Aquino na ipasa ang K-12 program, RA 10533 implemented the Enhanced Basic Education Act of 2013, which added 2 years to the basic education curriculum, aligning the Philippines with global standards. Kasi during that time, 3 bansa na lang yung hindi pa nagpapanukala ng K-12 o yung 13 years. Pag sinabi natin K-12, 13 years 12, grade 1 to grade 12, plus 1 year na kindergarten. 13 years. So, tayo na lang yung hindi pa 13 years. 10 years lang tayo dati. Ang kasama natin noon, Zimbabwe, mga African countries. Yan, hindi ko na maalala yung dalawa. Yan, increased funding for public education, resulting in more classroom, school facilities, and teachers. Other achievements, passed the Sin Tax Reform Act of 2012, which raised tax on alcohol and tobacco products while funding healthcare programs. So, napakasikat dati ng alak at ng tobacco. So, naisipan nila na gawin tong Sin Tax Reform Act of 2012. Meaning, pagtataas ng buwis dun sa mga ginagawang produkto na alak at sigarilyo. So, yung mga tax na ito, yung perang nakukuha dito ay inilalaan sa healthcare programs ng gobyerno. Ala, nang ko nakita hindi ko back. Kasi ni sublin ito eh. Oh, kita nyo yung tulad tanang kung may sublin eh. Next.
Okay, 16th President, we have Rodrigo Roa Duterte. Start ang kanyang ang kanyang administrasyon 2016 at natapos noong 2012. Kung makikita nyo ilan yung years pagitan ng kanilang mga o gaano katagal yung kanilang administrasyon. Simula nung 1987, after ni Corazon Aquino, tumagal ang kanilang administrasyon ng 6 na taon. Sir, bakit kay Gloria Macapagal 9 years? 9 years kasi pinalitan niya si Erap nung siya ay naikulong. So, tumagal yung kanyang administrasyon ng 9 years. At si Erap naman, imbis na 6 years, 2 years lang ata or 1 year. Tignan natin mamaya. Ayan. Tinatawag din siya as the Punisher or si Digong. Siya ang kauna-unahang Mindanaoan President ng ating bansa o ang Pangulong nagmula sa Mindanao. Siya ay pinanganak sa Davao taong 1937. Ayan. So, siya ang longest serving mayor ng Davao. Duterte served as a mayor of Davao City for over 22 years, from 1988 up to 2016, earning the name the Punisher for his tough-on-crime approach. Ayan. Or Iron Fist. Kasi gumagamit siya ng kamay na bakal to sustain peace and order sa kanyang lugar. Ano ba? Duterte was 71 years old when he assumed the presidency in 2016, making him the oldest president in the Philippine history at the time of his inauguration. So bago siya, si Sergio Osmeña Sr. muna yung pinakamatanda at the age of 61. Pero ngayon, si Duterte na at the age of 71 siya naging presidente. Next. Isa sa mga niyang achievements ay yung pag-a-adapt niya ng Build, Build, Build program. His administration launched an ambitious infrastructure development plan resulting in bridges, roads, airports, and railways across the country. Dahil din sa kanya, nagkaroon tayo ng plano on subways. Nagkaroon ng plans to build subways. Dahil din sa kanya, nabuo yung diversion natin dito sa Candon. Ayan. During his administration, naisagawa yung diversion road dyan dito sa Candon City. Pero, pinasinayahan o inopen during Bongbong Marcos administration. Bangsamoro Peace. Ayan. So, Duterte facilitated the passage of the Bangsamoro Organic Law in 2018, granting greater autonomy to the Bangsamoro region and fostering peace in Mindanao. Isa sa gusto kasi ng Moro Islamic Liberation Front ay magkaroon sila ng autonomy o kalayaan from the Philippines. Gusto nilang mahiwalay ang Mindanao sa kapuluan ng Pilipinas, which will never be possible kasi iisa lang ang Pilipinas, and that is composed of 3 large islands, Luzon, Visayas, Mindanao. At kailangan na pagbotohan ng lahat ng Pilipino, magkaroon ng tinatawag natin na people signature at saka people signature kung saan lahat ng lahat ng Pilipino ay kailangang mag-signature, agree sa gusto ng Mindanao na mahiwalay ito sa Pilipinas, which is not possible kasi marami sa mga Pilipino ang ayaw na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kayo, gusto nyo ba or hindi? Ayan. So, Bangsamoro Organic Law. Next, sign the Universal Healthcare Act, aiming to provide accessible and affordable health services for all Filipinos. And then, sign the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, providing free institution in public colleges and universities. Tandaan nyo rito ha. Hindi porket sila sa kanila sila yung pumirma, sila na yung may-ari ng batas. May mga senador o congressman na siyang gumawa talaga ng mga batas na yan. Sa kanila yung credit, syempre, kasi sila yung leader. At sila yung nagperma ng huling ng batas na yan para maging isang
batas. So, di ko alam, itong tertiary education nata ay si Bam Aquino yung nagpirma, ay yung proponent o yung gumawa ng batas na iyan. Dahil diyan, kayong mga estudyante ng Ilocos Sur Polytechnic State College ay may libreng tuition fee, wala kayong binabayaran. Yung babayaran nyo lang is yung mga expenses ninyo sa daily pagpasok ninyo sa eskwelahan at yung mga expenses sa uniforms, printing, and so on. And graduation fees, yun lang yung babayaran ninyo. Pagkuha ng grade sheets, yan. Siyempre, kailangan ng pera din ng school natin. Hindi pwedeng manggagaling lahat sa gobyerno. And during the Duterte's administration, naganap ang COVID-19, ang pandemic. So, hindi ko alam kung issue ko ba to o sa achievement ko ilalagay, pero sa achievement na lang kasi wala namang perpektong presidente, pero maganda yung naging panunungkulan o naging implementation ng response natin sa COVID-19. Madami ang namatay, yes, dahil sa kakulangan ng medical infrastructures and supplies, pero kung hindi naging maganda o hindi maging naayos yung implementation ng mga vaccinations, ng restrictions, mahigpit na restrictions ng bawat parte ng Pilipinas, baka mas matutulad tayo sa ibang bansa na bilyon yung mga namatay, milyon yung namatay. Milyon yung namatay sa Pilipinas, yes. Pero commendation with the strict implementation of the restrictions during this pandemic. Next, issues. Number 1 dyan ay yung war on drugs ni Duterte. Human rights violation, EJK, dyan sumikat ang extrajudicial killing. Dahil dyan, natanggal tayo sa tinatawag na International Criminal Court dahil kay Duterte. Accusation of targeting the poor instead of the drug lords. Yung mga inuuna daw, yung mga pusher, yung mga user at pusher na mahihirap kaysa yung mga drug lords. Dahil din sa kanya na ipasara ang ABS-CBN, ang pinakamalaking broadcasting network sa bansa, at hindi pinayagan ang kanyang franchise renewal. Legal cases kay Maria Ressa ang lead editor-in-chief ng anong newspaper 'yon? Yung start ng newspaper na yun eh. Raptor ba 'yon? Raptor. Raptor ata 'yun. Amoy Ragin. Siya ang CEO, ayun, Rappler. Yeah, tama. Rappler and CEO at editor-in-chief ng Rappler. Dahil doon nagkaroon ng concern sa ating freedom of speech at press freedom. Handling of the West Philippine Sea dispute. Ayan. So, dahil kinaibigan ng gobyerno ang China, parang nawalan tayo ng karapatan sa West Philippine Sea. Yes. Next, lastly, the 17th President of the Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nag-start noong 2022 at magtatapos ang kanyang administrasyon taong 2028. So, manupay nga tawin, 25, 26, 27, 28, 4 years pa ang magiging administrasyon ni Marcos. Pinanganak siya sa Maynila, hindi sa Ilocos, taong 1957, September 13. Siya ang presidente na nanalo ng 31 million votes, ang pinakamalaking voting number sa kasaysayan pagkatapos ng EDSA Revolution. 31 million na katao ang bumoto sa kanya. Ayan. Achievements, economic recovery after ng COVID-19, pagpapasara o pagbaban ng Philippine Offshore Gaming Operators Businesses or the POGOs. In-expand niya ang programs like the Kadiwa ng Pangulo which aims to bring affordable agricultural products. Unfortunately, hindi niya pa na fulfill yung pangako niyang 25 pesos na bigas, pero hopefully he can attain or he can achieve that. Sign laws clarifying Philippine maritime zones. Ayan. Hindi niya kinaibigan ang China, kinaibigan niya ang US naman dito. Kaya nagpasa siya ng 2 batas
upang paigtingin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Protektahan yung mga resources natin sa West Philippine Sea. Narito yung summary ng lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas from Emilio Aguinaldo up until President Marcos Jr. Yung mga naka-underline, Sergio Osmeña, shortest administration, 1 year and 9 months lang. Si Ferdinand Marcos naman, 20 years, 1 month and 26 days. Yeah. So that is our lesson on the 17 presidents of the Philippines, including the 1987 Constitution and the Agrarian Reform Law. Yagiduwa, 1987 Constitution and the Agrarian Reform, malaki yung porsyentong kukunin ko doon sa inyong final exam. So, better understand and analyze the two topics. Next meeting, we will have our Filipino dances, Filipino festivals, and UNESCO World Heritage Sites here in the Philippines. That will be our last topic on this subject and for finals. So, thank you for listening and goodbye.